Hello guys! Hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. By general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, first card. Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Second card, third card. Okay, first card natin is two people, family, happy, success, family, friends, and guides, and deserve. Okay, so kung makikita mo dito, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, meron ka siguro na posibleng issues sa family mo, with your parents, with your siblings, or with your family members, friends, or kung kanino man siya. Okay? And sa ngayon, siguro sa araw na ito, siguro yung kung ano man ito na issues mo regarding sa family mo, ay posibleng ma-resolve mo siya. Okay? Number 8, happy success. Nakikita ko sa'yo dito ngayon na siguro nakatanggap ka ng lump sum ng money, malaking halagang pera. It's either payout siya, bonuses, sweldo, or kanino man to galing sa gobyerno or kung saan pa man. Sinasabi ng baraha dito na sobra kang masaya kasi feeling mo success ka. And nakikita ko sa'yo dito na ano man itong imbalances na mayroon ka sa family mo, ay posibleng masisettle din ito. So, huwag kang masyadong mag-alala, huwag kang masyadong ma-stress. Kalmahin mo lang yung iyong emosyon. May family, friends, and guides ka dito. And dito sa deserving na to is happiness. So, if for example lang, may mga issues kayo sa family nyo, like, for example, may issues ka sa family mo na hindi kayo magkasundo-sundo, and nagigilty ka, sinasabi ng baraha sa'yo dito na blessing in disguise siguro itong nangyayari sa buhay mo, na napalayo ka sa pamilya mo or nakaalis ka doon sa toxic na relationship with your family. Kasi guys, minsan, akala natin dahil kapamilya natin, okay lang yung toxicity na naibibigay nila sa atin. Pero if you love yourself, or kung talagang alam mo na deserve mong maging masaya, uunahin mo yung sarili mo. Hindi sa pagiging selfish to, pero self-love ito. Okay? Nakikita din natin dito na may posibleng good news ka. May good news na posibleng dumating or mabalitaan mo today or kahapon or the other day tungkol sa iyong family. Pwedeng may buntis, may nanganak, or may paparating na additional member ng family. Dito sinasabi ng baraha na deserve mo ang maging masaya. Deserve mo ang magkaroon ng happy family, or deserve mo ang magkaroon ng supporting family, friends, and helpers. Parang nakikita ko sa'yo dito na may mga blessings ka. May mga blessings ka na nahang, diba? Parang nahang yon dahil sa siguro may mga nagawa tayong hindi maganda, and ngayon is posibleng tuloy-tuloy na siya. So, papunta ka na doon sa financial success, and papunta ka na doon sa deserve mong happiness. Okay? Okay, first card dito sa isang tarot deck is 3 of Wands and Ace of Swords. Yun, di ba? So, it's a confirmation dito. May isang good news, new beginnings, or pwedeng yun, magandang balita regarding sa matagal mo nang hinihintay. Posibleng naghihintay ka ng graduation mo, graduation ng anak mo, ng apo mo, or kung ano man tong family celebration, or basta may hinihintay ka dito na posibleng natanggap mo na. Or kung hindi mo pa natatanggap, posibleng matatanggap mo na to sa susunod na araw. So, pera to.
nakikita natin dito na posibleng nakatanggap ka ng pera or pwedeng makakatanggap ka pa lang ng pera. Paki-comment sa comment section. And dahil dito sa matatanggap mo na to or natanggap mong pera, nandun ka sa 7 of Wands eh. Kasi kung maaalala mo, for several months, lalo na yung mga, siguro mga Capricorn or Taurus siguro, or ibang Virgo, marami kayong napagdaanan na financial struggles for several years or several months, pwedeng months lang. And yung perang ito na posibleng matanggap mo is para siyang parang reward yan sa'yo. Or pwedeng dahil sa perang yan, mas parang isi-secure mo siya, mas magiging matipid ka. Kahit malaking halagang pera to ang matatanggap mo na to, ikikip mo talaga siya kasi ayaw mo nang mag-suffer. 'Di ba? Yung parang one day millionaire, nakatanggap ng pera, gastos dito, yun yung ayaw mo nang mangyari sa buhay mo. So, in case man na nakatanggap ka ng barahan ng pera or makakatanggap ka pa lang, talagang ipuprotect mo siya, puproteksyonan mo siya laban sa mga toxic family members mo na gustong agawin, nakawin yung pera mo or gustong makihati sa success mo. Okay, next is 8 of Swords and Knight of Wands. Okay, ang 8 of Swords and Knight of Wands na to is parang sinasabi ng barahan na excited ka. Sobra kang excited dahil sa etong new beginnings na ito na ino-offer sa'yo ng universe is posibleng eto na yung parang paraan para makaalis ka sa stagnation. Parang ganon. So, sinasabi ng baraha na yung excitement na nararamdaman mo sa ngayon is sobra-sobra. Kasi nga yun, posibleng yung dati na wala kang choice, yung dati na sobrang naghihirap ka sa buhay, financially and emotional, parang feeling mo, near to completion ka na. Malapit mo nang mapagtagumpayan or malapit mo nang makuha kung ano man ito na kumbaga hinihintay mo. Nakikita ko siya dito na pwedeng ikaw ay umalis ka sa pamilya mo, sa poder ng pamilya mo. Or ang nakikita ko sa'yo dito, may Virgo, Capricorn, or Taurus na pwedeng may mga issues sila sa mga kapamilya nila, sa either parents or siblings. And 8 of Cups, siguro wala kayong choice kundi umalis. Or siguro pinaalis kayo. Or sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong magpakalayo-layo para makapag-relax. Okay? 4 of Wands, nakikita ko sa'yo dito na may iba din na pamilya na kailangan yung lumipat ng ibang tirahan, umalis, or magpakalayo-layo para bumuo ng stable, secured na pamilya or pamumuhay. Okay? And 7 of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dito na dito sa lugar kung saan ka pupunta, dito ang lugar kung saan mo hihintayin yung success mo. Parang ganon. So, if ever man na buntis ka ngayon or ano ba yung hinihintay mo, it's either baby or money, doon mo na siya hihintayin sa lugar kung saan ka titira sa ngayon. Okay, so thank you guys and see you again. Bye!